Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 4 verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa, at magpasalamat sa Diyos. Be devoted in prayer. So kung nasusundan niyo po yung nakaraan nating pag-aaral, naiintindihan niyo na po yung kahalagahan ng pananalangin. Ano po? At ini-encourage tayo ng mga apostles na laging manalangin. Kaya dito po sa Colossians chapter 4 verse 2, yan ang suggestion ni Apostle Paul sa mga believers. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. So, meron pong verse sa Biblia na kadalasan po mali yung interpretasyon natin. Yung pong 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Binabanggit diyan na pray continually. Pray without ceasing sa ibang salin. Pero ang ibig sabihin lamang niyan ay dapat manatili tayo lagi sa diwa ng pananalangin. Alam niyo po, nakarinig na po ako ng maraming interpretation itong verse na ito. May nagsasabi na dapat daw oras-oras, minuminuto nananalangin ka. Kailangan lagi kang nagpa-fasting. Kailangan magkukulong ka palagi sa isang kwarto at nakaluhod nananalangin palagi. Yung iba naman ang sabi, dapat ikaw ay laging nag-speaking in tongues para lagi kang nasa diwa ng pananalangin. So, simple lamang po ang tinutukoy ng Biblia dito. Pagka binabanggit po yung mga verses na yan, isa lamang pong ibig sabihin yan. Always be in the spirit of prayer at all times. Ano po ibig sabihin? Halimbawa, may narinig kang problema, ipag-pray mo kaagad. May napakinggan kang di maganda sa television, ipag-pray mo. Meron kang naalalang need ng isang kapatiran, ipanalangin mo. Kailangan ganun po tayo. Lagi tayong nasa diwa ng pananalangin. Ngayon, sa Matthew chapter 26 verse 41, ito po yung paalala ng Panginoong Hesus. Sa mga alagad, sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So again, makikita ninyo, ginamit po yung salitang watch and pray. Magbantay kayo at manalangin. Ngayon, naintindihan na natin, na meron palang spiritual warfare na involved sa pananalangin. Kaya kailangan maging mapagbantay po tayo. At si Apostle Peter, natutunan niya ito the hard way. Kaya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ito rin yung sinasabi niya. Sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Kita ninyo? Pareho po yung sinasabi ni Apostle Peter at ng ating Panginoong Hesus. Naintindihan dapat natin na merong warfare na nagaganap sa ating pong paligid, sa ating buhay, in the spirit world. At tanging panalangin lamang ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya even si Apostle Paul, sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 18 and 19, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. So humihingi ng prayer. Si Apostle Paul kasi naniniwala siya sa power ng prayer. Lahat daw po ng needs natin, dalhin natin sa Diyos. At higit sa lahat, ipanalangin din natin yung ibang tao. Kasi maraming tao po nangangailangan po ng ating intercession. Ngayon, sasabihin ng iba, Pastor, parang napakahirap na task niyan. Parang kung gagawin ko yung palagi, parang mauubos na lang ang oras ko sa pananalangin. Hindi po. In fact, gagaan pa nga ang buhay mo kapag lahat dinadala mo sa panalangin. Yun ang sinasabi ng Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may
pasasalamat. So, ibig sabihin, pagka nadala na natin sa Diyos, ipagpasalamat na natin, ipagkatiwala na natin sa Diyos lahat ng ating mga kabalisahan. At ang sabi pa nga rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, makikita ninyo, gagaan yung inyong puso't isipan kapag lagi kayong nananalangin. Ganon dapat ang buhay ng isang Kristiyano para masabi natin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ano po? Ngayon, tatlong words po ang mahalaga na lagi paulit-ulit nating nakikita dito sa mga verses na binasa natin. Unang-una, laging manalangin. Ano po? Number 2, maging handa at magbantay. Pangatlo, laging magpasalamat. So, regardless of the mga natutunan yung mga formula about prayer, yung iba alam nila yung ACTS, ano po, yung ACTS, ano po yung iba naman, pinapattern yung prayer nila sa mga natutunan nila sa libro or kung ano man yung method na natutunan ninyo. Basta sang-ayon sa Biblia, ha? Hindi po yung paulit-ulit na pananalangin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ano po? At sinusunod natin yung sinasabi ng Biblia, gawin po ninyo ang pananalangin sa lahat ng pagkakataon. At guaranteed po, darating daw po yung kapayapaan ng Diyos sa ating puso at isipan. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, naintindihan na namin ang ibig sabihin ng be devoted in prayer at yung pray continually or pray without ceasing. Salamat po at turuan mo kami na sa lahat ng pagkakataon dadalhin namin sa iyo palagi yung aming mga prayers and requests. At naniniwala kami na yung kapayapaan darating sa aming puso at isipan. Salamat, Panginoon, sa aral na ito. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.